Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah tafsir at tinatalakay pa rin natin yung Suratul Duha. Si Suratul Duha ipinahayag ito sa Makkah. Alhamdulillah, pinaniniwalaan na kabilang ito sa mga naunang sura na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumunod na aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Katiyakan na ang akhirah ay mas mainam para sa iyo kaysa sa nauna. Dito, meron uli yung lam at taakid. Kumbaga lam ng pagbibigay diin. Pagbibigay diin. Na binibigyan diin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kabilang buhay ay mas mainam para sa atin kaysa sa naunang buhay. Yung akhirah, kabilang buhay, at yung ula na tinutukoy dito syempre yung naunang buhay, ang buhay sa mundo. Ay walad darul akhirati khairul laka min hadhihi dar. Ang buhay dito sa mundo nga ay kumbaga walang saysay kung ihahambing sa buhay sa kabilang buhay. Walang saysay kung ihahambing sa kabilang buhay. So yung sumunod na paliwanag dito, na'mal akhiratul kabira tantadir li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So yun nga yung mga panahon na mamatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so mas pinili nga niya ang kamatayan dahil nauunawaan niya na wala nang saysay kung pahabain pa yung kanyang buhay. Kaya ngayong tao, kumbaga yung mananampalataya, inshallah kung ganito yung mindset niya, hindi niya katatakutan ng kamatayan, bagkus ay magiging, kumbaga kapanapanibik sa kanya, hindi yung kamatayan, bagkus yung pagbabalik sa kanyang Panginoon. Okay? Hindi naman tayo yung nagtatapang-tapangan na hindi tayo natatakot mamatay, nakatakot mamatay. Okay, lahat ng tao natatakot na mamatay. Kasi hindi natin alam, dahil na tayo ngayon, di ba? Hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan natin na pagtutuos sa kabilang buhay. Hindi natin alam, baka akala lang natin banal na tayo pero hindi pala. Kaya, kumbaga, kung sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo katulad ng mga sahaba na binigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bushra, ng pagpasok sa paraiso. Sa tayo mas kakaiba yung kalagayan natin. Kumbaga, hindi rin tayo pwedeng yung magmamalinis, sabihin natin hindi tayo natatakot mamatay, nakatakot mamatay. Kasi nga iba tayo kung ihahambing sa naunang henerasyon ng mga Muslim. Kasi nga yung sumunod na paliwanag dito, may kinalaman dito sa sumunod pa na aya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. So meron din uli rito lam ta'kid. Yung lam, la sawfa, katiyakan na bibigyan ka ng iyong Panginoon at ikaw ay malulugod. Ay fid daril akhirah. Nang ipinangako dito na ibibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibibigay sa kanya sa kabilang buhay, hindi dito sa mundo. So bagaman merong mga biyaya si Allah na kinalulugdan natin dito sa mundo, tinatanggap natin, pinagpapasalamat natin kay Allah, ang pinakamahalagang biyaya ni Allah ay matatagpuan doon sa kabilang buhay. Lahat ng natatamo ng tao dito sa mundo na mga biyaya, halimbawa niyan yung mabuting trabaho, mabuting pamumuhay, mabuting kapitbahay, actually isa yan sa mga biyaya na dapat ipagpasalamat natin kay Allah na meron tayong mabuting kapitbahay.
na may hadith yun eh. Hindi ko maalala eksakto lang yung hadith, pero kabilang sa pinakamainam na biyaya na may ibibigay ni Allah sa mga tao ay ang mabuting kapitbahay. Kasi kung may masama kang kapitbahay, bad trip din, di ba? Mamapatay mo pa yung hayop na yun. Tapos yung kapitbahay mo, tingin sa'yo, demonyo. Eh, hindi ka talaga masaya kapag nakikita mo yung kapitbahay na yun. Tapos yung manok mo, hindi mo maparami kasi lagi kinakain ng pusa niya. Tapos ikaw din naman, marami kang pagsubok kung baga daanan sa kanya. Marami mabiyaya si Allah na meron dito sa mundo, pero syempre, iba pa rin ang kabilang buhay, inshallah. Kaya ngayon sa unang aya, walal akhiratu khairul laka minal ula. So, fi daril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya raw ay bibiyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya. At ang mga biyaya na ito ay hindi lamang para sa kanya, bagkus ay maging sa kanyang mga tagasunod, para sa mga Muslim. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre hindi naman siya, kumbaga, sa mga tao, siya yung pinaka mapagmalasakit sa mga tao. So harang nga rin din niya sa kanyang ummah ang kabutihan. Wa fima a'addahu lahu minal karama. Hindi matatanggap na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gantimpala ng kanyang mabubuting gawain din, halimbawa gantimpala ng kanyang pagiging mapagbigay, yung karama. Wa min jumlatihi nahrul kautsar alladhi hafatahu fababul lu'lu fa mujawwaf wa tina misk adfaru kama sayati. So kabilang sa mga espesyal na mga matatanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gantimpala doon sa kabilang buhay, yun nga yung tinatawag na Al-Kautsar. Yung Al-Kautsar, ito ay ilog sa paraiso na natalakay na natin yung tafsir nito, di ba? Na meron itong mga paglalarawan sa iba't ibang mga batayan, na meron daw itong mga perlas sa dalampasigan ng ilog na ito. At ang mga tin, yung putik doon sa ilog na yon ay mabango. Katulad ng nabanggit na doon sa Suratul Kautsar, yung natalakay natin sa tafsir. Siniulat ni Imam Ahmad mula kay Abu Amr al-Auza'i, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, urida ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma huwa maftuhun ala ummatihi min ba'dihi kanzan fasarra bidalik. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay pinakita sa kanya yung mga biyaya na makakamit ng kanyang ummah paglisan niya. Na pagkamatay niya, ipinakita raw sa kanya ni Allah yung mga biyaya na matatanggap ng mga Muslim. At nakita niya doon yung mga kayamanan, kanz na sinundan ng iba pang mga kayamanan. At siya ay natuwa para sa mga Muslim. At yun nga, sinabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, at bibigyan ka ng iyong Panginoon at ikaw ay malulugod. So kabilang ito sa mga kinalugdan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, nalalaman natin na mayroon ding mga hadith na nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sobrang yaman ng mga Muslim, na kinatakutan niya na ang mga Muslim ay magiging materyoso, na ang mga Muslim ay magiging makamundo. Ayun nga yung nangyari. Nung naging mayaman ng mga Muslim, naging mahina naman yung mga Muslim. Naging mahina yung mga Muslim. Fa'atahu Allahu fil jannati alfu kisrin fi kulli kisrin ma yanbaghi lahu min al-azwaji wal khadim. So, yung pinakita sa kanya ni Allah dito sa mundo na kinalugdan niya, kumbaga wala yung comparison kung iahambing doon naman sa paraiso, na bibigyan daw siya ng alfu kisran, na siya daw ay magkakaroon ng 1,000 palasyo.
na sa bawat palasyo na ito ay magkakaroon siya rito ng mga asawa at mga tagapaglingkod. So, kumbaga, nalugod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa magandang kahihinatnan ng kanyang ummah, pero mas ikalulugod niya ito syempre kasi, kumbaga, unang-una ito ay biyaya ni Allah, nalulugod siya sa ibibigay sa kanya ni Allah. At syempre, lahat naman ng tao ay naghahangad ng ganitong biyaya. Kasi doon nga sa paraiso, doon na talaga mapupuno ang pagnanasa ng tao. Kasi yung pagnanasa ng tao walang hanggan. Yun ang katotohanan. Walang hanggan ang pagnanasa ng tao dito sa mundo. Magkamit ka man ng bagay na gugustuhin mo, may gugustuhin ka na namang iba na mas matindi. Ganun ang tao. Liban na lang doon sa tao, syempre na merong disiplina sa kanyang sarili. Pero ganun pa man, kahit yung tao na may disiplina sa kanyang sarili, maring darating sa kanya yung mga tukso, mga, kumbaga, paghangad. Pero nilalabanan niya yun. Pero dun sa paraiso, makukuha talaga ng tao ang pagkakapuno sa kanyang walang hanggang pagnanasa. Kaya naniniwala talaga ako na sa impyerno, ang magiging parusa na matatanggap ng kuffar doon, hindi lang pisikal. Hindi lang yung pagkasunog ng balat o iba pang mga parusa, pati emosyonal na parusa. Yung kanilang pagsisisi, yung kanilang lungkot, yung kanilang galit, maghahalo-halo yun. So dito pa nga lang sa mundo, di ba, kapag yung tao malungkot o kumbaga nagsisisi, depressed, may epekto yan sa kanyang kalusugan. Di ba, na high blood siya, o kaya tumataba siya, na-stress siya. May tao tumataba kapag na-stress eh. Kasi kain ng kain, binabawi yung, yung stress niya. Akala niya yun yung pambawi. So, ano talaga, may kinalaman pa rin yung ano. Kumbaga, kung ano yung tao dito sa mundo, yun din yung tao sa kabilang buhay. Yung tao dito sa mundo kumakain. Sa kabilang buhay, kakain din yung tao sa paraiso. Yung tao dito sa mundo, may mga pagnanasang sexual. O doon din sa paraiso, ganoon. Kaya, mali yung pag-unawa ng mga Kristiyano, kasi sinasabi nila, di ba, na ang papasok daw sa paraiso yung kaluluwa lang. At yung tao walang gagawin doon kundi sumamba. Kaya yung tao tuloy na, yung ibang tao, sinasabi ng iba, mas gusto na nila sa impyerno. Kasi nandun daw lahat ng kaligayahan eh. Yung mga GRO nasa impyerno. Yung alak nasa impyerno. Sa langit daw, walang beer. Kasi yung maling paniniwala na yun, nanggaling din sa pare. Kasi sabi ng pare, kaluluwa ang papasok sa paraiso at walang gagawin yung kaluluwa doon kundi sumamba. Dito hindi, malinaw na yung tao sa araw ng paghuhukom, bubuhayin muli yung kanyang katawan. Katawan mismo yung bubuhayin ni Allah. Ibabalik yung kaluluwa sa katawan, bubuhayin muli yung katawan, at yung haharap kay Allah sa araw ng paghuhukom, katawan. Katawan natin, may balat, may mata, lahat. Tapos, ang papasok sa paraiso, katawan din. Katawan din. At lahat ng gusto ng tao naroroon. Aminin man ng tao o hindi na gusto niya yun, naroroon. Aminin man ng tao o hindi na gusto niya ng alak, andun, may alak. Sino bang taong ayaw ng alak? Ba? Ikaw, ay no. Tulog yung gusto mo eh. O sinong tao yung ayaw ng ano? Aminin man niya o hindi, sinong tao yung ayaw ng babae o sinong lalaki yung ayaw ng babae, di ba? O meron din doon. Sinong tao yung ayaw ng ano, ng magandang tanawin? Meron din doon. Lahat ng pinagnanasaan ng tao, meron doon sa kabilang buhay. Inshallah. Lahat. Pero syempre, yung pagnanasa lang ng tao na pinahintulutan. Hindi porke pinagnanasaan ng tao dito sa mundo, meron nga doon sa paraiso. Parang kabadingan. Yung may bakla daw. Kasi lahat daw ng desire ng tao matutupad sa paraiso, kahit yung kabaklaan, hindi, walang dalil yun. Hindi ka pwede magsasabi ng ganun. Hindi ka pwede magsasabi ng ganun. Mahirap pag vlogger, napapasubo ka lagi sa mga bagay-bagay. So merong dapat yung mga ganung bagay ay merong batayan. Walang batayan, hindi huwag kang magsalita tungkol sa bagay na yun, na merong bakla sa paraiso, ano pa bang katulad nito. Kasi nga, bibigay sa kanya ni Allah yung milyon na, biruin mo yan, inshallah.
So dito nga lang sa mundo, masaya na nga tayo, magkaroon tayo kapirasong lupa eh. Di ba? Ako nga, masaya na ako kapag nakatambay ako doon sa Mangga sa Chokina eh. Masaya na ako doon, natatanaw ko yung masjid, tatanaw ko yung... Wag lang mapapadaan yung pusa, nasisira talaga yung araw ko eh. Doon pa lang masaya na ako paano pa kaya sa paraiso? Di ba? Naalala niyo yung hadith, di ba? Yung nabanggit ko na yung nakaraan. Yung kahuli-hulihang tao na papasok sa paraiso. Di ba? Bibigyan siya ni Allah, unang i-offer sa kanya ni Allah. Gusto ba magkaroon ng kaharian katulad ng kaharian ng mga tao sa mundo? Sabi niya, opo. O bibigay sa kanya yan ni Allah. Sino bang pinakamatinding kaharian kumbaga dito sa mundo? Sa lahat ng mga naging kaharian dito sa mundo, ang pinakamalaking nasakop, bukod sa mga Muslim. Yung mga Muslim maraming nasakop kung tutusin, pero hiwa-hiwalay kasi. Pero nag-iisang entity, yung British Empire, ang malaking nasakop. 25% ng kalupaan sa buong mundo nasakop nila. Isipin mo yan, 25% ng mundo, yun, ganun na lang yung ibibigay doon sa huling taong papasok sa paraiso. Masayang-masaya na siya doon. Kaso nag-offer pa sa kanya si Allah. Gusto pa ba ng dagdag? Siya naman, alam naman niya na pagbibigyan siya ni Allah, di umuo na siya. At binigyan nga siya ng ilang doble ng mundo. Ilang doble ng mundo yung ibibigay sa kanya. Paano pa kaya kung mas matino ka naman doon ng konti? Di ba? O sabihin natin, binigyan siya ng 5 doble ng mundo. O tapos ikaw, matino ka naman ng konti doon. Tulog ka nga lang lagi, pero nagsasala ka naman kahit late. O, binigyan ka ng 6 na mundo, di ba? Masaya ka pa rin. So ganun kaganda yung biyaya ni Allah. Yun nga minsan lang, kumbaga, parang iniisip ng tao kasi minsan may mga tao na yung parang yung iniisip nila parang makamundo rin naman kung iisipin natin ang kamunduhan din kumbaga sa paraiso, isipin natin inom tayo doon ng alak, kakain tayo ng kakain doon, puro malalaki nandito, di ba? Makikipagtalik lang tayo doon. Bakit hindi? Yun yung sinabi ni Allah eh. So hindi natin hindi pwedeng yung kumbaga mamasamain natin yung na pumapasok sa isip natin yun. O biruin mo yan, si Rashid, asawa niya, ilan yung asawa niya dun? Mashallah, puro dalaga. Tapos magkakapareho ng edad. Tapos magaganda yung mata. Tapos yung balat makikinis. Sobrang kinis ng balat, sobrang nipis ng balat. Kita na yung ugat sa balat niya. So, imaginein mo yan, kumbaga parang pinahayag sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang absolute na na lang Kumbaga hyperbole. Wala na siyang maisip na kung paano niyang ilalarawan. Wala siyang maisip na paraan kung paano niya ilalarawan yung babae sa paraiso kung gaano kaganda na isang babae lang yun. Paano yung asawa ni Rashid? 20. Kung naging shahid ka pa. Bukod pa yung hurul in. Actually, yung babae sa paraiso, yung ibig sabihin yung tao, babaeng tao na papasok sa paraiso, iba pa sila doon sa hurul in. Iba pa. So yung bukod, asawa ni Rashid dito, 4. Lahat yun, Muslim, napangasawa. O di 4 yun, tapos meron pa siyang hurul in, ilan yun? Diba? Araw-araw magkikipagtalik si Rashid doon. Baka mamaya mag-suicide bomber to, mauna na ako sa inyo. Hindi ko na... yung 70. Unahan ko lang kayo. Nag-suicide bomber, Nagano siya, nauna na, mauna na nga ako sa inyo. Sige ba, kalimutan mo na natin yung babae. Yung lasenggo. Di ba? Ngayon, di ba? Ano bang pinakamasarap na beer ngayon? Sabi nila, Red Horse. Pinakamasarap daw talaga na beer. Ikaw, Ismael, ano para sa'yo pinakamasarap? Di ba? Yung Red Horse. Sabihin natin. Doon, kung dito sa mundo, masaya na tayo doon sa Sambote. Dito sa mundo. Doon, ilog. Tumalong ka doon sa ilog, ilublob mo yung sarili mo doon. Hindi lang dila mo yung makakatikim ng Red Horse o ng alak, pati tenga mo, pati balat mo.
Di ba? Tapos yung ngayong alak, yung pinapaliwanag ng mga scholar, yung alak sa paraiso, yun nga, lahat ng epekto na nagugustuhan ng tao sa alak, mararamdaman niya rin pag uminom siya nun. Di ba pag yung tao nakainom ng alak, feeling niya matapang siya, feeling niya pogi siya, lumalakas yung loob niya. Ganon din meron. Yun nga lang, hindi ka malalasing, hindi sasakit yung ulo mo. Yun, ganon. So maraming, kung yung mga ganitong bagay, kaya ang tawag dito sa mga sura na ito, yung Suratul Duha, actually mula sa Suratul Zalzala hanggang sa Nas, ang tawag dito yung Mufassal. Mufassal, ibig sabihin maikli, pero detalyado. Na ang karamihan binabanggit nga dito ay paraiso at impyerno. Yun nga, kasi pagka nalaman ng tao yung tungkol sa paraiso, edi hangarin niya yung paraiso. At kapag nalaman niya yung tungkol sa impyerno, edi aayawan niya yung impyerno. So ito yung mga naunang ipinahayag sa mga sahaba. So isipin nyo na lang, di ba, yung mga sahaba. Hindi naman sila nakakaranas nung maraming mga karangyaan ng buhay nila. Actually, mas mahirap ang buhay ng mga sahaba kaysa buhay natin ngayon. Yung mga sahaba, pupunta lang doon sa bahay ng isang asawa pa nila. Maglalakad lang yun o sasakay ng camel ilang oras. Ikaw, pag bumiyahe ka, si Manong, bibiyahe pa Banggar. May 30 minutes, Mahigit pa. Yung biyahe na yun minsan, naiinip pa kayo, di ba? Nalalayuan pa kayo. Yung sahaba, 3 oras bibiyahe para lang pumunta doon sa isa niyang asawa. So, mas maganda buhay natin ngayon. So, kumbaga sila, talagang yung tinatanggap nila yung ganitong mga pangaral. Tayo din, inshallah. So, meron iniwala si Ibn Jarir, mula kay Ibn Abi Hatim, hadith ito na iniulat ni Imam At-Tabari. Yung kanina yung na naging tafsir doon sa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Na yun nga, nalugod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahihinatnan ng kanyang ummah. Pero syempre mas kalulugdan niya yung kung ano mang inihanda ni Allah para sa kanya doon sa paraiso, insyaallah. So yun yung magiging kumbaga parangal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre siya yung may pinakamatinding gantimpala na matatanggap doon sa paraiso dahil sa kanyang mataas din na antas bilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So meron din binanggit dito, wahada isnadun sahi ila Ibn Abbas, wa mithlu hada ma yuqalu illa an tawqifin. So lahat ng ito ay ulat na sahih. So ito ay kumbaga nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga yung tawqif na tinutukoy dito, yung pagiging mawquf, ibig sabihin yung ulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo tumigil o nanggaling o nagsimula. Sa sumunod na nababanggit sa mga aya ng Suratul Duha, dikru syai'im min ni'amillahi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pagbabanggit ng ilang mga biyaya ni Allah na ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung mga aya, kumbaga na parang may panunumbat. Kumbaga, in-enumerate ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biyaya na ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ta'ala, bi'adadi ni'amihi ala abdihi wa rasulihi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi. Sunod na rito binanggit ni Allah yung tungkol sa mga biyaya niya sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. So hindi ka ba namin natagpuan na ulila at ikaw ay pinasilong namin, kumbaga binigyan ka namin ng masisilungan. So parang ito, kumbaga yun nga, binabanggit ni Allah yung kanyang biyaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung magtatanong kayo, nanunumbat ba rito si Allah? Oo, nanunumbat siya kasi may karapatan siya manumbat. Pero yung tao walang karapatan manumbat. Si Allah ba nagmamalaki rito? Oo, may karapatan siya magmalaki pero yung tao hindi. Walang karapatan ng tao. Madalika anna abahu
tawaffa wa huwa hamlun fi batni ummihi. Nga, namatay ang kanyang ama habang pinagbubuntis siya ng kanyang ina. Thumma tawaffiyat ummuhu Amina bint Wahab walahu min al-umri 6 sinin. At sa edad niya na ika-6 na taon ay namatay naman ng kanyang ina na si Amina. So napakahirap ng kalagayan talaga ng ulila. At napakalaking fadal o biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabila ng ganong kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pinabayaan ni Allah. Siyempre, napunta siya kumbaga sa pangangalaga ng mabubuting tao rin. Kahit kuffar sila, si Abu Talib, hindi naman Muslim, pero mabuti yung naging pagpapalaki sa kanya. Kasi hindi naman lahat ng ulila ganito. May mga ulila, hindi talaga, kumbaga naging mahirap talaga para sa kanila yung buhay. Hindi lahat kumbaga mapalad na nakakatagpo sila ng magiging mabuti sa kanila sa pangangalaga. Ikaw Hasan, ilang taon ka nung naulila ka? Bata ka pa? Binata ka na? So na rin, hindi bata, hindi ka na bata kumbaga. So mahirap, 'di ba? Si Rashid na nga lang ito sample. Ito yung yung may magulang pero parang ulila. O 'di ba? Ang hirap ng kalagayan niya, 'di ba? Yung na yan, yung pagtulog-tulog niya. Kumbaga manifestation, kung hindi yan jinn, kumbaga manifestation yan ng kalungkutan, yung depression, yung masyado mong inaalala yung kalagayan mo, 'di ba? Aminin natin, mahirap yung kalagayan niya. Para siyang naturingang may magulang pero parang ulila, abandonado. So kung yung ganyan pa lang, mahirap na yung kalagayan. Paano pa kaya yung kumbaga, hindi nakalasap talaga ng pag-aaruga ng magulang. May epekto nga raw yung yung, halimbawa, yung mga bata na lumaki na walang ina, raw talaga sinasabi nung may nabasa akong article nun, talaga sila, kumbaga matitigas. Yung mga yung mga walang ina, yung mga tigasin, ganun. Tapos kapag wala namang ama, yun naman daw yung mga emo, mga emosyonal, ganun. Ewan ko si Rashid, anong mangyayari dito? Walang ama at walang ina. So, iba-iba yung yung epekto, pero karamihan daw ganun So yung iba-iba yung Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashallah, yun nga. At itinutukoy dito ni Allah, na pinasilong siya ni Allah sa pamagitan ng mga tao na itinalaga ni Allah na mga ngalaga sa kanya kahit siya ay ulila. Kahit siya ay ulila. Hindi nga namatay yung nanay niya, 6 years old siya. Thumma kana fi kafalatihi jadduhu Abdul Muttalib. So yung unang nag-alaga sa kanya yung lolo niya na si Abdul Muttalib. Ila an tawaffa walahu min umri 8 sinin. So hanggang 8 years old siya, inalagaan siya ni Abdul Muttalib. At nung namatay na si Abdul Muttalib, fakafalahu amuhu Abu Talib. So mula 8 years old siya, ang nag-alaga sa kanya si Abu Talib. Kaya isipin nyo na lang, kaya matindi rin kalungkutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin niyo yan, 8 years old siya nung kasama niya si Abu Talib. Tapos nung namatay si Abu Talib, 10 years after ng Be'athah, so ilang taon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon? 50. So ibig sabihin, ilang taon niyang kasama si Abu Talib? 42 years nakasama niya si Abu Talib. Tapos ayaw mag-Muslim. Naniniwala na siya ay propeta, pero ayaw sumaksi na walang marapat sambahin liban kay Allah. So napakatindi nung kalungkutan talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay si Abu Talib. Napakatindi. Pero ganun man, ang usapin dito yung pinasilong ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng mga tao na ito. Yung nga si Abu Talib, thumma lam yazil yuhawwituhu wa yansurahu wa yarfa'u min kadrihi wa tawqirihi wa yakuffu anhu ada qaumihi ba'da an inbatahu Allahu ala ra'si 40 min umrihi. So yung si Abu Talib na natili na nagpoprotekta sa kanya
at pinipigil ni Abu Talib na dumating sa kanya ang pinsala. Yun nga, yung sukdulan nung sakripisyo ni Abu Talib para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na nga yung Shi'b Abu Talib. Yung ano silang inembargo ng Quraysh, yung doon sa Omar series, yung nandun sila sa isang sulok ng Makkah, na sinadya nilang pumunta doon para paligiran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang makakalapit sa kanya para patayin siya. Pero yun nga, sinamantala ng Quraysh yung pagkakataon na yun na naipon doon yung Banu Hashim, so nagkaroon ng embargo, bawal silang bilhan at bawal silang tindahan ng pagkain. Bawal silang pagbebentahan ng anumang kailangan nila. Kaya nangyari, nagpupuslit na lang yung ilang mga sahaba na nakakagala-gala. Kahit yung mga ibang kuffar na nagmamalasakit sa kanila, nagpupuslit sa kanila ng pagkain. Para lang meron silang makain. So ganun katindi yung pangangalaga sa kanya ni Abu Talib, na siyempre pagpapatotoo rin ng sinabi ni Allah, na kahit ulila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinasilong ni Allah. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah, na marami pang yung nababanggit dun sa Suratul Duha hanggang sa kahuli-hulihang aya nito inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.